Heto na ang kadugtong ng troubleshooting ko sa panel. Mga kamaster, hindi minamadali, sinisiguro. Safety muna bago ang lahat. Paalala lang, ang video na ito ay para sa mga hindi pa naka-encounter ng ganitong trouble at para sa mga baguhan. Base lang ito sa personal kong kaalaman at karanasan. Kung expert ka na, pwede mo nang lampasan. Isang hapon, nakatanggap ako ng report na walang power supply sa isang buong palapag. Nang chinek ko ang panel, nakababa ang main breaker, RCCB ang existing na naka-install. Medyo natagalan ang troubleshooting dahil tinatrace ko pa kung saang kwarto nanggaling ang dahilan ng pag-trip. Kaya lang wala akong access sa mga room dahil occupied ang lahat ng kwarto at hindi maaring basta-basta na lang pasukin. May dumating na 2 local electrician para tumulong sa pagresolba ng problema. Noong una, inisip ko na baka main breaker na ang may issue. Pero hindi muna ako nagdesisyon na magpabili ng bago. Ayokong magdoble gastos kung hindi pa klaro ang fault ng circuit. Kaya pinaubaya ko muna sa kanila ang troubleshooting. Kinabukasan, ibang klase ng circuit breaker na ang naka-install sa main. Sa tingin ko, pansamantala lang yon para magkaroon ng supply ang buong palapag. Kaya inatasan ako ng GM na ayusin at tapusin ang trabaho ng tama. Kapag may topak ang neutral sa 3-phase system, hindi hula ang solusyon. Test muna bago galaw. Ganito ko siya chini-check sa actual na trabaho. Una, patayin ang main breaker. I-test muna gamit ang multimeter. Siguraduhing 0 volts bago humawak ng wire. Pangalawa, hanapin ang neutral ng problemadong circuit at i-isolate mo ito sa neutral bar. Ginagawa ko to para siguradong isang wire lang ang tinetest, walang false reading. Pangatlo, continuity test. Chine-check ko kung buo pa ang neutral. Kapag nag-beep, okay ang wire. Sunod, tinetest ko kung may short sa phase, dapat walang beep. At huli, chine-check ko kung may ground fault, dapat tahimik din ang tester. Kapag may tunog sa maling test, alam mo na kung saan ang problema. At heto lang ang simpleng diskarte na ginawa ko, mga kamaster. Inisa-isa ko ang continuity test habang ang isang probe ng tester ay nakaipit sa grounding wire. Maya-maya lang, nahuli rin ang salarin. Nakita ko kung aling neutral wire ang may problema. Maingat ko itong tinanggal sa bus bar at sinundan kung saang tubo ito dumadaan hanggang makita ko kung saang circuit breaker ito nakakabit sa line side. Naibalik ko na rin ang main breaker na RCCB, 100 amperes. Pinalitan ng Hager SBN, 470 100 amperes, isang 4 na pole isolator switch o main switch. Paalala lang mga kamaster, ang isolator switch ay hindi protection device. On at off lang ang trabaho nito para sa buong panel. Sunod na step, pinuntahan ko na kung saang room may fault. Buti na lang, may pahintulot akong mag-check. Hindi na ako pinahirapan. Isang extension cord lang pala ang salarin. Mukhang simple pero delikado kapag napabayaan. Kaya mahalaga na may tamang safety device ang bahay at gusali, proteksyon ng buhay at ari-arian. At sa mga kapwa ko, nasa ganitong larangan, kaligtasan muna bago trabaho. Hanggang dito na lang mga kamaster, sana may napulot kayo kahit kaunti. Please like and share. OFW Technician, Real Repair.